State of the Nation. Bago ngayong gabi, all accounted for na ng Bureau of Customs ang lahat ng 12 luxury cars ng mga diskaya na subject ng kanilang search warrant. Isinuko at iginarahe na sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig ang 7 sa mga ito. Kabilang ang Rolls-Royce Cullinan, Bentley, Mercedes-Benz G-Class at Toyota Tundra. 3 naman ng pinakukumpuni sa service centers at kalaunay isusuko rin daw sa customs. Sisiyasatin ng customs ang importation records sa mga sasakyan na bantay sarado na nila at ng Philippine Coast Guard. Bago na kumpleto ang pag-account sa mga sasakyan ng mga diskaya, 2 lang sa mga ito ang nadatnan kanina ng customs. Sabi naman ni Senator Jinggoy Estrada, marami pa ang mga sasakyan ng mga diskaya. May report si June Veneracion. Mala showroom ng luxury cars ang garahe ng mga diskaya sa Pasig nang puntahan noong Oktubre ng GMA Integrated News. 2 Lincoln Navigator, Rolls-Royce Cullinan, Bentley, GMC Yukon, Toyota Tundra, at Maybach. Sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon, inamin ni Sara Diskaya na 28 luxury cars ang nakapangalan sa kanilang pamilya. Pero may impormasyon daw si Senador Jinggoy Estrada mula sa LTO na 80 ang mga sasakyan ng mga diskaya. 40 ay luxury cars. Nakakalulang yaman po ito. Kaya ipatatawag na rin ng Senado ang asawa ni Sara na si Pacifico Curly Diskaya. Titingnan na natin kung nandiyan pa yung mga sasakyan ng Diskaya. 12 sa mga sasakyan ang kasama sa search warrant ng Bureau of Customs nang ginalugad ang compound. Nais silang alamin kung bayad ng tamang buwis ang mga ito. Pero 2 lang sa mga hinahanap na sasakyan ang dinatnan. Isang Maserati at isang Land Cruiser. May nakitang Escalade pero wala ito sa warrant. Boss, kailan lumabas yung mga sasakyan? Huwag tayo mangamba dahil mahuhuli naman po natin. Saan man po yan itinatago. Kung itinatago man, ine-encourage ko ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs. Ngayong gabi, sunod-sunod na gumarahe sa Diskaya compound ang ilan pang luxury car na hindi malinaw kung saan ang galing. Kabilang ang mga nasa listahan ng customs tulad ng Bentley at Toyota Tundra. Pero ayon sa abogado ng mga Diskaya, nataon lang daw na pagdating ng mga taga-customs, wala ang karamihan ng mga sasakyan. Ginagamit ho kasi yung ibang sasakyan. So yung iba naman for maintenance, yung iba naman nailagay sa isang lugar kasi preemptive measures sila ngayon kasi nagbabaha dito sa Pasig. Pwede tinatago? Hindi po tinatago. Bakit naman po itatago? Illegal po yung mga yun. Nabili raw ng legal ang mga ito sa mga car dealer gaya ng Speed 7 Corporation, Auto Art Corporation at Freebell Import and Export Corporation. Wala naman ho nagbabawal na bumili ka ng ganitong sasakyan na mamahalin. Wala po. At ang sinasabi nyo, nabili yun sa pamamagitan ng malinis na pera. Ayos po. Yung mga allegation na hindi nasa illegal, hindi po totoo yun. Ang Freebell, binanggit kahapon ni Senate Minority Leader Tito Soto na sangkot umano sa smuggling ng mga Bugatti noong 1 taon. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang isang address ng Auto Art sa White Plains, Quezon City. Pero sarado ito at walang mga signage. Sinusubukan pang makuha ang panig ng Freebell at Speed 7. Pagtitiyak ng customs, pati ibang contractor at personalidad na dawit sa mga questionableng flood control project, sinisilip na nila kung meron ding luxury cars. Nagkataon lang, ito yung nauna natin makuwanan ng search warrant at obviously, ito yung nasa social media na napaka-high profile, Hindi lang po Diskaya ang ating tinitingnan. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. May inamin sa kamera ang DPWH engineer na nagsabing nagkakasino siya kahit bawal ito sa mga taga-gobyerno at may katapat pang parusa. Anya, idineklarang tapos at bayad na ang isang flood control project kahit hindi niya personal na napuntahan. May report si JP Soriano.
Sa Senado kahapon, umamin sa pagkakasino 2 hanggang 3 beses kada buwan si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na dawit sa ilang maanumalyang Bulacan Flood Control Project. Kanina sa Kamara, idinetalya niya kung paano siya nagkakasino nang hindi nalalamang taga-DPWH siya. May ID po silang binigay po sa akin na iba po yung name ko doon, Your Honor. Sabi ng reliable source ng GMA Integrated News, Joseph Villegas ang alias ni Alcantara sa kasino. At kasino body raw niya ang mga dating katrabaho sa Bulacan 1st Engineering District sina Engineer Bryce Hernandez na Marvin de Guzman ang pakilala sa kasino at Engineer JP Mendoza aka PJ Asuncion. Bawal magkasino ang sinumang tauhan ng gobyerno batay sa Administrative Code of 1987. Kahit simpleng pagpasok lang nila sa pasugalan, bawal. Ayon naman sa memo ng Office of the President noong 2016. Nakaayon ang memo sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na ang parusa paglabag, kulong hanggang 5 taon, multang hanggang 5,000 piso, at habang buhay na disqualification sa gobyerno. Pero aminado ang PAGCOR na sa dami ng kawani ng gobyerno, mahirap mamonitor ang mga naglalaro sa kasino. Kaya raw nagpatupad sila ng second screening sa mga nananalo. Bukod sa pagkakasino ni Alcantara, inungkat ni House Infrastructure Committee Co-Chairman Joel Chua ang pagpirma ni Alcantara sa mga flood control contract at pagbabayad sa mga kontraktor kahit hindi raw ininspeksyon ang mga proyekto. I just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Pero hindi po ba dapat tinitingnan nyo muna? Your Honor, as I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin every day. Do you believe you are responsible for that? Negligence on my part, inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to it. O dapat talaga kasuhan ka. 5 kontraktor ang isusumpi dahil sa pag-isnab sa imbitasyon ng Infracom. Nagkainitan din ang ilang kongresista nang hingin ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na imbitahan sina Ako Bicol Representative Erizalde Co na dating chairperson ng House Appropriations Committee at dating Senador Grace Poe na dating chair ng Senate Committee on Finance para ipaliwanag ang umano'y budget insertions. Pabor sina Votas City Representative Toby Tiangco pero tutol si Iloilo Representative Janet Garin. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Sa huli, dinifer ni Congressman Erice ang kanyang motion. Para raw mabura ang mga dudang baka lutuin ng komite ang findings ng investigasyong sangkot ang ilan nilang kasamahan. Pinagsusumite ng Infracom ang mga kongresista ng listahan ng kanilang mga negosyo at interes na posibleng konektado sa flood control projects. I believe we need to assure the public that this investigation will not be a whitewash. Conflict of interest here is not theoretical. It is not distant. It is real. Gusto naman ng ilang mambabatas na ipa-lifestyle check si Attorney Herbert Matienzo ng PICAB o Philippine Contractors Accreditation Board matapos siyang masangkot sa pagbebenta umano ng lisensya sa mga kontraktor na dawit sa maanumalyang flood control project. Ang info sa amin, nakatira ka sa Ayala Alabang at ang dami mong sasakyan. Hindi po. Anyway, ako po ay nakatira lamang po sa Kupang, Muntinlupa po. Nabanggit noon ni Senador Ping Lacson at lumabas din sa pagdinig ng Kamara ang umano'y accreditation for sale modus sa PICAB, ahensyang nagbibigay ng contractor license. Kaya pala isipan kung paanong nagkalisensya ang siyam na construction firm si Sara Diskaya. Gayong umamin si Diskaya na minsan ang nagkasabay-sabay na magbid ang siyam nilang kumpanya sa ilang flood control projects ng DPWH. Noon pong sila po ay nag-apply, hindi pa po lumabas na sila pa po ang beneficial owner. So why did not the PCAB do its job and at least call their attention? Kaya po nang nasabi ko po, Your Honor, ito po tinitingnan na po ng aming ahensya ngayon. Sumalang din sa pagtatanong ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano, na kaibigan ni Senate President Cheese Escudero
at tumulong daw sa kanya noong eleksyon 2022. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million. Personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Cheese yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a personal. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binuwag ng bagong DPWH Secretary Vince Dizon ang komiteng nagsisiyasat sa mga maanomalyang flood control project ng DPWH. Bago yan, nakapag-imbestiga na ang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na binuo ng pinalitan niyang si Manuel Bunoan. Batay rito, aabot sa 1,000 at 600,000 project sites ang na-validate daw ng DPWH mula sa aabot sa 10,000 proyekto. 15 ang missing o hindi mahanap. Karamihan daw ay nasa 1st District ng Bulacan at nakakalat sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley at Central Luzon. Pati mga proyekto sa mga nakaraang administrasyon, sisilipin daw nila. Ang resulta ng investigasyon na ibibigay raw ng DPWH sa bubuing Independent Commission. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, malapit na nilang mabuo ang komisyon, bagamat tikom ang bibig niya kung sino-sino ang magiging miyembro nito. Sa Senate budget hearing naman, lumutang ang mungkahing burahin ang DPWH budget at ibalik sa ehekutibo dahil sa mga red flag sa mga proyekto o kaya'y hayaang si Secretary Dizon ang bumalangkas ng bagong budget. Sabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman, hindi pwede ang zero budget sa DPWH pero pwede raw mag-amyenda ang DBM at DPWH. Limang kawani ng LTO Regional Office sa Nueva Vizcaya na inireklamo ng pangingikil, arestado. Ayon sa isa sa mga biktimang nagreklamo, inalok umano siya ng mga taga-LTO na ilalabas ang van niya ang kinumpiska kapalit ng 200,000 pesos bukod pa sa buwan ng padulas para hindi siya mahuli dahil color room. Nakuha sa mga suspect ang bag na may mahigit 100,000 piso, mga baril at sachet ng hininalang shabu. Nakakulong na ang mga suspect na tumanggi magbigay ng pahayag. Sa Zamboanga City, mahigit 600 milyong piso ng umano'y shabu mula Basilan, nasamsam. Nakasilid ang mga yan sa mga pakete ng tsaa at durian candy. Arestado ang 3 lalaki. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group o PDEG, in-order ng sindikato ang mga droga para i-deliver dapat sa mga probinsya sa Mindanao at Visayas. Wala pang pahayag ang mga suspect na naharap sa reklamo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Karamihan sa mga grade 3 pupils sa Pilipinas, pang-kinder lang ang antas ng kaalaman sa math, pagbabasa at pagsusulat, batay sa pag-aaral ng UNICEF. Tinalakayan sa pagdinig ng 2nd Congressional Commission on Education 2 o EDCOM 2. Batay rin sa pag-aaral, 2 hanggang 3 taong atrasado ang mga nasa grade 3. Sa pag-aaral ng trends in international mathematics and science study sa 58 bansa, lumabas na kulelat ang Pilipinas sa grade 4 math at science. Sabi ni EDCOM 2 Co-Chairperson Roman Romulo, kabilang sa mga solusyon ng DepEd ang pagbawas ng subject sa grade 1 to 3 para matutukan ang kanilang skills sa reading comprehension, math at science. 5 na lang ang subject sa grade 1 and 2 habang 6 naman sa grade 3. Kabi-kabilang insidente sa Cebu, sa Naga City, patay sa pamamaril ang isang lalaking may negosyong pautang. Kwento ng ilang saksi, papuntang material recovery facility ang biktimang isa ring garbage collector nang makarinig sila ng 3 putok ng baril. Ayon sa pulisya, nawawala sa biktima ang kanyang gintong kwintas, cellphone at bag na may mahigit 30,000 pesos na cash. Patuloy ang investigasyon. Pasintabi po sa Aluginsa naman. Natagpuan sa tabing kalsada ang isang naagnas sa bangkay ng lalaki. Nakagapos pa ang kamay nito. Tingin ng pulisya, itinapon lang doon ng lalaki na hinihinalang biktima ng summary execution. Ang biktima ay may taas na mahigit 5 talampakan, mga tattoo sa iba't ibang bahagi ng katawan, at mga sugat na inaalam pa kung saksak o tama ng bala. Hindi
hindi ako umabot. I wasn't there when Austin was born. I was on the airplane on my way back home. The Voice Kids coach Billy Crawford absent daw sa pagsilang ng second child nila ni Colleen Garcia. Sobrang bilis ng pangyayari kasi yung unang text ng pinsan ni Colleen sa akin, sabi niya, ate is going in labor. 12-24 hours pa yan. Okay. Few minutes later, ate gave birth. Ibinahagi ni Colleen sa isang post na nagpunta siya ng ospital dahil nag-active labor na. Matapos ma-check, naglakad-lakad pa raw siya hanggang sa makaramdam ng sakit, kaya dinala na siya sa delivery room. Pero hindi pa man siya nakakarating sa kama, ramdam na raw niya na kailangan ng umire. On her third push, tuluyan na raw lumabas si Baby Austin na nasalo agad ng kanyang mommy. Kwento pa ni Colleen, nagpapa-IE o internal examination lang daw siya na may dim lights, music at nakababad sa tubig for her second water birth. But Austin had other plans. I just feel so happy, Tito Boy. So I know. blessed. Amari excited. Amari, Kuya. excited maging kuya. Looking forward na rin si Billy sa new season ng The Voice Kids. Kasama ang new coaches na sina Zach Tabudlo, Paulo and Miguel Guico ng Ben & Ben at ang nagbabalik coach na si Julie Ann San Jose. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang magkapitbahay na bansang Pilipinas at Indonesia parehong hitik sa mga bulkan. Ang isang bulkan nga roon na naakyat ng isang kababayan natin, sagrado para sa mga lokal na may kakaibang tradisyon ng pagsamba. G tayo dyan sa report ni Ian Cruz. Maghabulan sa mismong bunganga ng bulkan. Umuusok pa yan. Isa ito sa mga active volcano sa Indonesia, ang Mount Bromo. Dito nga, matapang na dumayo si Michael Suazo. Doon mo ma-realize how small we are compared to the wonders of nature. It's humbling and also magical. It's a different experience and different feeling. It's very overwhelming para sa akin na ma-experience yung ganong klaseng environment. Parang nasa ibang planeta raw ang view ng bulkan, lalo na kung sasakto ang pagsikat ng araw. Di nga naniwala ang kanyang mga followers na may katulad na tanawin sa balat ng lupa. Nung una hindi sila naniniwala na totoo yung view, pero when I showed them the video, doon lang sila naniwala na hindi talaga siya AI. Sinuong nila ang 2 hanggang 3 oras na hike sa gitna ng malamig na temperatura. At pagdating sa mismong bulkan, tila binabati ka ng Bromo dahil sa tunog nitong umuugong. Patunay na ito'y aktibo at anumang oras ay pwedeng mag-alboroto. Ang mga lokal nga roon, itinuturing talaga itong buhay na bulkan at kanilang sinasamba. Libo-libo ang mga umaakyat sa bunganga ng bulkan para mag-alay ng pagkain at iba pa. Isang religious ceremony na siglo-siglo na nilang ginagawa. Sakripisyo na ang pag-akyat pa lang sa bulkan. At ang makapunta lang sa mismong crater nito, maituturing na isang malaking biyaya. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.